The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I do not ask you to take them out of the world, but to guard them from the evil one. They are not of the world, any more than I belong to the world. Consecrate them by means of truth. Your word is truth. As you have sent me into the world, so I have sent them into the world. I consecrate myself for their sakes now, that they may be consecrated in truth. I do not pray for them alone. I pray also for those who will believe in me through their word, that all may be one, as you, Father, are in me, and I in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you sent me. Father, all those you gave me, I would have in my company where I am, to see this glory of mine, which is your gift to me, because of the love you bore me before the world began. Just, Father, the world has not known you, but I have known you, and these men have known that you sent me. To them I revealed your name, and I will continue to reveal it, so that your love for me may live in them, and I may live in them. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May mga petsa ho o dates sa ating buhay na mahalaga o binibigyan ho natin ng halaga. At binibigyan ho natin ng halaga dahil kahit papano ho, ito ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Yung dates at saka yung okasyon, yung mga activities na ginagawa natin. Nagbibigay ho sa atin ng kasiyahan o sense of achievement para ho sa ating sarili at para sa iba, lalong-lalo na sa mga mahal ho natin sa buhay. Halimbawa ho ng mga dates na mahalaga. Halimbawa ho sa mag-asawa, mahalaga yung wedding day. Hindi kaya yung wedding anniversary. Sa mga mag-irog naman o magkasintahan, mahalaga sa kanila yung mensiversary o madalas tinatawag nila na monthsary. At sa mga estudyante naman, mahalaga yung exam day. Mahalaga para sa kanila yung board exam. Kahit na sa magkakaibigan, mahalaga din yung tinatawag na reunion o mahalaga yung tinatawag na outing. Kahit sa trabaho, mahalaga yung first day of work. Kundi kay yung oath of office kapag tayo ay na-promote. Mga mahalagang dates, mga mahalagang okasyon. At dahil mahalaga, ang mga ito ay pinaghahandaan natin. Halimbawa yung wedding day, isang katutak na preparation so yan. No? Sa date pa lang, pinipili kong kailan, yung motive, anong kulay ba, yung gusto ng mag-asawa, kung sino yung kanilang magiging bisita, o kung sino yung kanilang ninong at ninang. Ang daming preparations, mahalaga, pinaghahandaan. Kahit na sa mag-irog, magkasintahan, yung kanilang tinatawag na monthsary, kahit pa paano ay may kaunting celebration, may kaunting preparation. Siguro, yung lalaki magbibigay ng flowers, o di kaya ay magkaroon ng lunch o dinner. Para sa mga estudyante naman, examination, ganun din ho. Matindi yung preparation. Kaya sinasabing nila nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Marami pa nga pupunta dito sa Manaoag. Galing pa ng Manila. Biyahe yung mga estudyante na yon. Pupunta dito sa Manaoag para ipagdasal yung kanilang examination at magpa-bless. May mga dates ho o okasyon sa buhay natin na mahalaga at pinaghahandaan ho natin. Pero mapapansin niyo ho, sa bandang huli ng ating buhay o sa katapusan ho ng ating buhay,
2 dates na lang ho ang binibigyan ng halaga. Ito yung mga dates na nakalagay doon sa lapida ng mga yumao. 2 dates na lang ho sa dinami-dami ng mahalagang okasyon sa buhay ho natin. 2 dates o 2 okasyon ho yung matitira sa bandang huli. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung naging estado mo sa buhay, 2 dates lang yung matitira. Yung birth date at saka yung death date. Although para sa ating mga Katoliko, naniniwala tayo parehong birthdays po doon. Yung una, birth date dito sa lupa, at pangalawa, yung birth date sa langit. At kung mapapansin nyo rin ho, yung 2 mahalagang dates na yan, ay di ho natin pinaghahandaan. Maraming dates, maraming okasyon ho sa buhay natin. Pero yung 2 dates na yan, na seemingly pinakamahalaga sa lahat, ay hindi ho natin pinaghahandaan. Yung birth date ho natin, hindi naman ho natin pinili yan kung kailan at kung saan, kung sino yung magiging magulang natin. Yung death date, minsan pinaghahandaan. Merong last will, no? Meron ng life plan, alam na kung saan ililibing, pero hindi pa rin natin masasabi kung kailan. Yung 2 dates na yan, ay di ho natin pinaghandaan. At ang mga ito, ay ipinapaubaya ho natin sa mga mahal natin sa buhay. At higit sa lahat, ipinapaubaya ho natin sa Diyos. Yung birth date natin, magulang ho natin, nag-aasikaso ng lahat. Pinaghahandaan ho nila. At pinapaubaya lang ho naman natin. Wala naman tayong magawa. Pinapaubaya ho natin. Yung death date din natin, pinapaubaya ho natin sa mga mahal natin sa buhay. Ipinagkakatiwala natin sa Diyos at ipinagkakatiwala natin sa mga mahal ho natin sa buhay. Kaya ngayong araw ho, November 8, araw ng mga patay para ho sa aming mga Dominicans. At yung araw na ito ay pinapaalala ho sa amin. At masasabi ko rin ho, isang paalala din ho sa inyo. Paalala sa ating lahat. Una, mamuhay ho tayo na merong pagpapaubaya sa Diyos at sa kapwa. Bakit ho? Hindi man naman ho natin kayang paghandaan ang lahat. Mamuhay ng may pagpapaubaya. Kasi kung walang pagpapaubaya ho, ay magiging balisa ho tayo. We'll always be anxious. We will not be at peace. Pero sana merong pagpapaubayan din. Although minsan mahirap makahanap ng mga taong mapagkatiwalaan. Kahit sa pamilya ho, di ba? Kahit kami mga pare, minsan nagbibiruan. Kantsawan. Akala mo, yung katabi mo, kampi sa'yo. Pero mamaya-maya lang yung katabi mo na akala mo kampi mo, siya rin yung magkakantsaw sa'yo. Big time na kantsaw. Kaya nasasabi na lang minsan ng mga brothers, naku, sa mundo talaga, si Jesus na lang ang mapagkatiwalaan. Pero sana ho, mamuhay pa rin tayo na may pagpapaubaya. Kahit pa paano siguro ho, may mga tao pa rin tayong mapagkatiwalaan. At alagaan ho natin sila. Pero kung wala ho talaga, mamuhay tayo ng mapayapa. Sometimes we simply have to let go and let God. Mamuhay ho tayo na may pagpapaubaya sa Diyos at sa kapwa. At pangalawa, huwag ho tayo makalimot sa mga taong ipinagpaubaya ho nila. Ipinagkatiwala ho nila yung sarili nila sa atin. Siguro, mga taong yumaon na, ipagdasalo natin sila. Siguro, bisitahin yung puntod. To the best we can. Huwag makalimot sa mga taong pinaubaya yung sarili nila sa atin. Sa mga patay, at siguro lalong-lalo na ho, sa mga buhay. Isipin ho natin na maraming tao na ipinagkatiwala ho nila yung sarili nila sa atin.
Pinaubaya ho nila yung sarili nila sa atin. At wag ho tayong makalimot. Halimbawa, sa mag-asawa at magulang, wag pabayaan ho yung asawa, wag pabayaan yung mga anak. Iwanan na ho minsan yung sarili at magbigay focus ho sa asawa at sa mga anak. At para sa mga anak din, huwag pabayaan yung magulang. Huwag pabayaan yung kapatid. Kahit nasa magkaibigan, huwag pabayaan yung kaibigan. Lalong-lalo na yung mga kaibigang nangangailangan ng tulog. Huwag ho natin silang pabayaan. Huwag iwanan. Mabiging mabuting katiwala ho tayo. Kahit minsan parang napapansin natin na tila yata walang return of investment. Pero para sa akin ho, yung konsolasyon lang, yung sa bawat kabutihan ho na ginagawa ho natin para sa ating kapwa, para sa iba, ito ho'y natatandaan ng puso ng mga taong pinagkatiwala nila yung sarili nila sa atin. Di ho ba? Minsan nakakatuwa kasi sa puntod ay nakaukit maliban sa birth date at saka death date, minsan may mga nakaukit, a good friend, a good brother, a good husband, or perhaps or a good wife. Pero ang konsolasyon, kahit wala ho yun, for sure, sa mga taong pinagkatiwala nila yung sarili nila sa atin at hindi ho natin pinabayaan, nakaukit ho sa puso nila yung pangalan ho natin, yung birth date natin, and death date ho natin, at nakaukit, a good friend perhaps, a good brother or a good sister, a good husband, a good wife. Huwag ho tayong makalimot sa mga taong ipinaubaya nila yung sarili sa atin. At maging mabuting katiwala ho tayo.